Hi mga ka-backyard, isa ka ba sa may problema ng binubuling ibon na hindi mo alam kung paano ang treatment, kung paano maagapan na makasurvive pa rin siya? So tapusin mo ang video na ito mga ka-backyard. Ang topic natin ngayon is paano ba ang tamang paggamot o ano ba ang mga ginagawa kong treatment, mga practices ko pagdating sa pangyayari na may ibon ako na binubuli ng kanyang kapwa ibon na matatapang at nagkakaroon ng sugat sa kanyang ulo o di kaya sa kanyang katawan. So wag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So bago tayo mag-start sa topic natin ngayon mga ka-backyard, gusto ko lang humingi ng isang malaking pabor sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At pakipindot na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na videos ko na in-upload. So ngayon mga ka-backyard, samahan nyo ako. Tingnan muna natin ang aking mga breeders na isinasalang. Kung ano na ang nangyari sa loob ng nest box nila. So dito sa Frillback Hago ko at saka Hagurumo ko na parisan is mayroon na po silang isang itlog. Ayan po yung kak sa taas, yan po yung Hagurumo male. At saka yung female is yun pong nakasilip sa pintuan ng kanyang nest box. So dito naman sa kabila mga ka-backyard, pang second clutch na to ng aking English Budgie na parisan. Sila po yung inatake ng daga no mga nakarang upload ko sa inyo na ginamot ko ang male at tinahi ko ang kanyang butsi para hindi lumabas ang pagkain at sa awa naman ng may kapalis nakasurvive siya at ngayon back to breeding na naman sila at saka mayroon na siyang naibigay na tatlong malulusog na painakay sa akin at saka mayroon pang dalawang itlog na coming. I hope na ma-hatch ang dalawa para mayroon tayo mga additional na painakay sa aking ibunan. At saka mayroon na po isang inakay mga ka-backyard na bumaba dito sa aking parisan na rainbow material para kids. Tsaka try nating silipin ang loob ng nest box kung ano na mga kaganapan sa loob nito. So ayan, malalaki na po ang kanyang dalawang painakay. Actually nasa loob po ang hen. Nagsusubo po yan sa kanyang mga anak. At saka ang isa po dyan is nasa baba na. So ayan, yung nasa loob ng patukaan. So dito naman sa baba, first clutch ito ng aking back to back Frillback Hagurumo na parisan. So 4 na buwan ko kasi silang ipinagpahinga mga ka-backyard dahil nakaabot po sila nung nakaraang buwan ng 5 clutch. So pinigilan ko sana kaso masyadong aggressive ang parisan na to kaya hindi pa na-harvest ang kanilang painakay, so mayroon na naman silang itlog na naibigay. So ang ginawa ko dito, binaklas ko talaga sila dahil pag once umabot po ng 6 clutch ang ating mga alagang ibon, so masama po yun sa kalusugan ng hen. Kaya pinilit ko silang iparelax, kinondisyon, pinagpahinga para pagbalik sa kanilang breeding is kondisyon na naman. So ngayon, ito yung first clutch nila. Mayroon silang 3 painakay at saka mayroon na naman siyang 2 itlog mga ka-backyard kahit hindi pa na-harvest ang kanyang mga inakay na unang nabigay. So dito naman sa kabila, tingnan natin ang aking rainbow material para kids. So ayan, kumpleto na po ang pakpak at saka malalaki na sila. So baka by next day is pwede na itong harvest. So actually mga ka-backyard, 4 po yan. Ang pinakauna pong na-hatch dyan is yung nasa dapuan. Ayan. At saka ang parents niya is yung nasa taas. So ngayon mga ka-backyard, pumunta na tayo sa topic natin kung paano ba ang tamang treatment sa ibon na nagkakaroon ng sugat dahil binubuli siya ng kanyang kapwa ibon. So ito po ang aking ibon na nagkaroon ng maraming sugat at saka ang ulo niya is malaki talaga ang pinsala. Tapos yung pakpak nandyan sa gilid. So grabe talaga mga ka-backyard, ginawa ko ang lahat para makasurvive ang ibon na to. So nung una, hindi talaga siya gumagalaw. Tapos marami ang kanyang dugo sa ulo and then sa pakpak. So ang unang ginawa ko mga ka-backyard, ginamot ko muna ang kanyang sugat na natamo. So ang ginamit ko sa paggamot sa aking ibon na nagkakaroon ng sugat is yung betadine. So yan po ang
ginagamit ko sa aking mga ibon na mayroong sugat dito sa aking area. So effective na effective po ang gamot na yan mga kabakyard, at saka madali po nakarecover ang aking alagang ibon na nagkakaroon ng sugat sa ganong klase ng gamot. Pangalawa, hindi ko muna siya isinama sa kanya mga kasamang ibon sa loob ng flying cage. Nilagay ko siya sa cage na siya lang mag-isa para hindi siya ma-stress, hindi siya mabuli, at saka hindi tukain ang kanyang sugat. Pangatlo, dahil hindi siya makakakain sa taglay niyang sugat dahil siguro sa sakit ng kanyang ulo at sa kanyang pakpak, so pinore feed ko siya mga kabakyard. Ang ginamit kong formula sa pag-force feed sa kanya is yung sakto formula. After 2 days mga kabakyard, nakita ko na medyo nakarecover na siya, gumagalaw na siya ng dahan-dahan sa kulungan na pinaglagyan ko sa kanya. So ang ginawa ko naman, nilagyan ko ng dextrose powder ang kanyang patubigan dahil medyo nakakaangat na siya sa patubigan, nakakakain na siya ng konti ng canary seeds. Hanggang pagdating ng 5 araw mga kabakyard, nilalagyan ko palagi ng dextrose powder ang kanyang patubigan, at saka nilalagyan ko siya ng pagkain na hindi nauubos sa kanyang patukaan, para kung umabot ang time na titikim siya ng pagkain, so mayroon agad siyang makain. At saka ngayon mga kabakyard, medyo malakas na siyang kumain, at saka medyo gumagaling na po ang kanyang sugat sa ulo, and then yung sugat niya sa pakpak. So hindi ko na po siya hinahandfeed. Ang ginawa ko na lang is nasa isang kulungan pa rin siya na siya lang mag-isa. Hindi ko muna siya isinama sa kanyang mga kapwa ibon para hindi magalaw ang kanyang sugat at para maka-recover talaga siya. So ang plan ko dito sa ibon ko na to na nagkakaroon ng pagkabuli sa kanyang kapwa ibon is, bago ko siya ilagay sa flying cage ko na maraming ibon, is kapag mayroon na pong balahibo ang kanyang mga sugat. So nakikita nyo naman ngayon mga kabakyard, malakas na siyang lumipad at saka nakaka-recover na po siya. Kaso lang hindi pa nagkakaroon ng balahibo ang kanyang ulo, kaya dito muna siya sa aking kulungan na siya lang mag-isa. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin ngayon, kung paano ba malunasan ang ating ibon na nagkakaroon ng sugat dahil sa pagkabuli sa kanyang mga kapwa ibon. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. Someday someone would love me.